Nakakatanggap na pala ng rape threat ang asawa ni Vic Sotto na si Pauline Luna at pangbubuli sa school naman ang nararanasan ngayon ng kanilang anak, kaya hindi na nagdalawang isip pang tuluyang sampahan ng kaso ang direktor na si Daryl Yap. You are watching Showbiz Ganap Global. Matapos sampahan ni Vic Sotto ng kasong cyber libel, ang direktor ng malisyosong pelikula na The Rapist sa Pepsi Paloma, nagpaunlak ng interview si Vic Sotto patungkol sa kung ano ang nagtulak sa kanya na sampahan ng kaso si Direk Daryl Yap. Pinili muna ni Vic na manahimik nang ilabas ni Daryl Yap ang kanyang pasabog na teaser. Umugong kasi ang kanyang pangalan sa lahat ng mga social media platforms noong January 1 sapagkat tahasang binanggit doon na siya raw ang nang-rape kay Pepsi Paloma. Marami raw ang tumawag sa kanya at nagpadala ng mga messages. Lahat raw ay naghihintay ng kanyang reaksyon patungkol sa nasabing controversial teaser. Maraming members of the press ang pilit hinihingi ang kanyang panig, ngunit minabuti na muna niyang manahimik. Sa kasamaang palad ang right to freedom of expression o right to artistic freedom, kung tawagin man ito ni Direk Daryl Yap, ay nagkaroon ng napakasamang epekto, hindi lang sa pangalang involved sa kanyang pelikula, ngunit ang nakakalungkot dito ay nadamay din ang pamilya ni Vic Sotto. Isa sa naapektuhan ngayon ay asawa nito na si Pauline Luna. Ayon sa abogado nila na si Attorney Enrique Buco de la Cruz, nakakatanggap na raw ng mga rape threats ang asawa ni Vic. Sa mga comments ng ilang mga netizens, marami mga pambabanta ng rape daw ang nababasa ni Pauline Luna. May mga screenshot si Pauline na mga nasabing rape threats at gagawan din nila ito ng aksyon. Ayon pa kay Pauline Luna, masakit ito para sa kanilang pamilya, pero full support ito sa kanyang asawa sa paglaban nito kay Daryl Yap. Ito ay isang bagay raw na hindi na dapat pang kine-question bilang asawa niya at magulang ng kanilang mga anak na naapektuhan ngayon sa isyong ito. Ang isa pang nakakalungkot na hindi magandang naging epekto ng nasabing malicious teaser ay ang pangbubuli na natatanggap umano ng anak ni Vic at Pauline sa school. Nakakabahala na hindi lang nakakasira ng reputasyon ng isang tao ang nasabing teaser. Nagdulot din ito ng trauma sa mga taong nakapaligid kay Vic Sotto, lalo na sa kanyang mga anak. Ito talaga ang pinaka-nag-udyok kay Vic Sotto na once and for all ay labanan na ang mga maling impormasyon na binabato sa kanya. Binanggit din niya na naniniwala siya sa justice system ng ating bansa na gagawin kung ano yung nararapat sa mga kagaya round Daryl Yap na irresponsable lalo sa paggamit ng social media sa pagpapakalat ng impormasyon. Nagtungo kaninang umaga January 9 sa Muntinlupa Regional Trial Court si Vic Sotto at nagsampa ng isang complaint affidavit laban kay Daryl Yap dahil sa mga akusasyon at mapanirang post na ginawa nito sa social media. Ito ay matapos niyang i-release ang kanyang teaser para sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ayon sa reklamo ni Vic, ang mga post ni Daryl ay may masamang layunin na sadyang sirain ang kanyang reputasyon at pangalan. Sinabi niya na ginagamit ni Daryl ang kanyang social media upang magpakalat ng maling impormasyon at akusasyon na isang rapist si Vic. Dahil dito siya ay nakaranas ng matinding kahihiyan, mental anguish, at pagkasira ng kanyang dignidad at kredibilidad sa publiko na inalagaan niya ng maraming taon. Ayon sa affidavit, sinabi ni Vic na ang karapatang maghayag ng opinyon o kalayaan sa pagpapahayag ay hindi dapat abusuhin upang sirain ang ibang tao. Aniya, ginamit ni Daryl ang social media para maghanap ng pansin at interes ng mga tao sa sarili nitong proyekto o pelikula at kumita ng mas malaking pera. Itinuring niya itong clout chasing at sinabi na ang malisyosong layunin ng mga pahayag ni Daryl ay hindi makatarungan at walang batayan. Ang mga post ni Daryl ay nagresulta sa matinding social humiliation, anxiety at emotional suffering ni Vic,
pati na rin ang pagkasira ng kanyang reputasyon bilang isang kilalang personalidad sa entertainment industry. Dahil dito hiniling ni Vic sa korte ang mga sumusunod. Moral damages. Pinaniniwalaan ni Vic na siya ay nararapat tumanggap ng 20 million pesos bilang kabayaran para sa emosyonal na sakit, mental anguish at pagkasira ng kanyang pangalan. Exemplary damages. Bukod sa moral damages, nais niyang bayaran siya ng 15 million pesos upang magsilbing aral at babala sa iba na huwag gumaya sa mga mapanirang gawaing ito. Cyber libel charges. Sinampahan niya si Daryl ng 19 counts ng cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at mga artikulong 353 at 355 ng Revised Penal Code. Ayon kay Vic, malinaw na ang mga post ni Daryl ay intentional, malisyoso, at ginawa upang sirain ang kanyang reputasyon. Pangunahing argumento ni Vic, ang kalayaan sa pagpapahayag ay hindi dapat gamitin upang lumabag sa karapatan ng iba. Sinabi niya na walang sino man ang may karapatang magsalita o mag-post ng maling impormasyon na nakakasira sa pagkatao at pangalan ng ibang tao. Naniniwala siyang nararapat lamang na mapanagot si Daryl sa mga ginawa nitong paninira. Ang kaso ito ay malinaw na isang laban para sa hustisya, hindi lamang upang maibalik ang nasirang reputasyon ni Vic Soto, kundi upang mabigyan din ng leksyon ang mga gumagamit ng social media para sa mga maling layunin. Nagbigay naman ng reaksyon patungkol sa kasong isinampa sa kanya si Daryl Yap. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Yap na handa niyang harapin ang mga reklamo at agad itong sasagutin kapag natanggap na nila ang mga ito. Binigyang diin niya na ang lahat ng material na kanyang inilabas o ilalabas ay dokumentado at hindi niya ito gawa-gawa para manira. Aniya, wala siyang personal na intensyon laban kay Vic Soto at naglalahad lamang siya ng mga pangyayaring naganap noong dekada 80 na nailathala at naisa publiko. Dagdag din ni Yap, maluwag sa kanyang kalooban na tanggapin ang isinampang kaso ni Soto sapagkat malaya ang sino man na magsampa ng reklamo. Ikinumpara niya ito sa kasong rape na isinampa noon ni Pepsi Paloma laban kay Vic Soto na siyang laman ng teaser ng kanyang pelikula. Binigyan din niya na nasa caption ng post na inurong ang kaso kaya't hindi na sila nagkulang sa pagbibigay ng impormasyon. Kayo, anong opinion ninyo sa isyong ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.